Mga kababayan, napansin niyo ba na ang ating bansa ngayon ay masyado ng hati? Hating-hati na po tayo sa politika, sobra na ang away, away dito, away doon. Ganon din sa social media, no? Napapansin natin yan bilang isang Pilipino. Alam na alam ko na ang kaguluhan na ito ay dahil ito sa ating mga iniidolo. Subalit ako, mga kababayan, sa totoo lang, wala akong iniidolo. Isa lang ang iniidolo, ang ating Panginoon. At saka si Idol Ruben Padilla. Huwag kayong tatawa, mga kababayan. Kasi napakatalino niya eh. Napahanga niya ako nung hinihingi niya yung credentials noong testigo. At pinapaproduce niya yung original na video. Galing, magaling talaga. Kaya walang sinabi to si Alan Cayetano. Alam niyo, mga kababayan, itong away politika, naghahatid ito ng away magkakaibigan, magkakalapit na kamag-anak, ang iba pa, magkakapatid. Nakakita naman natin, no? Yung si Senadora Amy, wala na, hindi na siguro may babalik ang dati nilang samahan. Grabe na ang pagka-polarize ng ating bayan. Nasa extreme na talaga ito, mga kababayan. Ah, away, mag-anak dahil sa politika, away magkakapatid, magkakamag-anak dahil sa relihiyon na pinapaniwalaan. Ano pa? Yung mga iniidolo nila, nako po, grabe na. Grabe na ang nangyayari talaga, ano? Pero may alam ako. Alam niyo, pagtatawanan niyo ako kung paano. May alam akong solusyon nito kung sumunod lang yung mga makakapakinig dito. At yung mga kaibigan natin, anuman ang iyong relihiyon, alam ko, sabi nga, ang Pilipinas daw ay bansa ng Kristiyano. So, ibig sabihin, sumusunod tayo sa Panginoon. Alam niyo itong mga away na ito, alam niyo kung bakit? Ay kasi nga, kulang tayo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito, may papakita kayo ha. May papakita ko sa inyo, huwag kayong tatawa rito. Dahil ito'y mahalaga. No? Ito, mga kababayan. Babasahin ko para malaman natin. No? Huwag kayong tatawa. Salita ng Diyos ito. Baka kayo ibusungin. No? Sabi dito, Roma 13, versikulo 1 hanggang 2. Sabi dito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Bakit? Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Nakita nyo na. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaan na umiiral sa daigdig. May tainga naman siguro kayo, may mata naman siguro kayo. Ano ba ang dapat daw? Ang lahat ba sa atin sumusunod sa pamahalaan o kumukontra sa pamahalaan? Ito pa, versikulo 2. Kaya't ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At ang sino mang gumagawa nito ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Hmm. Nakita niyo naman siguro, ano? Yung mga mayayabang dyan, matatapang, nasaan sila ngayon? Alam niyo, mga kababayan, nung si former President Rodrigo Duterte ang ating Pangulo, sumusunod ako sa kanila. Sumusunod ako sa kanya. At panahon naman nito ni PBBM, sumusunod din ako sa kanya. Subalit hindi ko sila lahat pinupuri.
Pero sumusunod ako sa kanila. Sa kadahilanan, yan ang utos ng Diyos. Alam nyo, kung susundin lang natin ito mga kababayan, hindi magulo ang bansa natin. Sigurado ako kung naniniwala kayo sa salita ng Diyos o baka hindi naman kayo naniniwala. Pag-isipan nyo yan mga kababayan. Yung kaguluhan na to, mawawala ito. Hindi naman ako nang manghuhula. Kasi ngayon nakasulat nga, oh. Hindi naman ako, alam nyo, makasalanan tao din ako. Kagaya nyo rin. At wala namang kasing hindi makasalanan tao sa daigdig na ito. Subalit, kung susunod talaga tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo mapapariwara. Ang bansa natin, ang bayan nating mahal, ay gagawing dakila ng ating Panginoon. Huwag kayong tatawa mga kababayan, pag-isipan niyo itong sinabi kong ito. Yung kaguluhan na yan, natural yan, may mga iringan sa social media o kaya sa mga kapitbahay. Subalit, kung ikay naman susunod sa sinabi ng Panginoon, ay wala. Hindi tayo magkakagulo. Okay, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig.